Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 5 to 25, and I read it for you. In the days of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly order of Abiha. His wife was a descendant of Aaron, and her name was Elizabeth. Both of them were righteous before God, living blamelessly according to all the commandments and regulations of the Lord. But they had no children, because Elizabeth was barren, and both were getting on in years. Once when he was serving as priest before God and his section was on duty, he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to enter the sanctuary of the Lord and offer incense. Now at the time of the incense offering, the whole assembly of the people was praying outside. Then there appeared to him an angel of the Lord, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was terrified, and fear overwhelmed him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you will name him John. You will have joy and gladness. He must never drink wine or strong drink, even before his birth. He will be filled with the Holy Spirit. He will turn many of the people of Israel to the Lord their God. With the spirit and power of Elijah, he will go before him to turn the hearts of parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." Zechariah said to the angel, "How will I know that this is so? For I am an old man, and my wife is getting on in years." The angel replied, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you, to bring you this good news. But now, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time, you will become mute, unable to speak, until the day these things occur." Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondered at his delay in the sanctuary. When he did come out, he could not speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary. He kept motioning to them and remained unable to speak. When his time of service was ended, he went to his home. After those days, his wife Elizabeth conceived, and for 5 months she remained in seclusion. She said, "This is what the Lord has done for me, when he looked favorably on me and took away the disgrace I have endured among my people." Hindi pa po tapos si Lord sa ating buhay. Sa mga panahon na parang nararanasan nating katapusan na natin, susuko na tayo. Hanggang dito na lamang tayo. Nasabi niyo na po ba yung mga ganyang linyahan sa buhay? Ang sagot sa iyo ni Lord, "Teka lang, hindi pa ako tapos sa storya ng buhay mo. Because something great and beautiful will come." Yan po ang naging buhay din ng mag-asawang si Zacarias at ni Elizabeth. Matanda na sila, ang isa'y baog pa. Pero hindi sila sumuko at nawalan ng pananalig sa Diyos. At nagpatuloy ang storya ng kanilang buhay hanggang sila ay mabiyayaan ng isang dakilang regalo. Matagal na nilang hinihintay ito, ang regalo ng buhay, na nawa sila ay magkaroon ng anak. Ibinigay si Juan. Si Juan, alam natin, siya ang nag-adya sa daraanan ng Diyos. Sa ilang, narinig natin ang kanyang tinig na tumatawag sa mga taong magsibagong buhay na kayo, sapagkat paparating na ang paghahari ng Diyos. Si Juan
na napakababa at nasabi niyang hindi nga ako karapat-dapat na humawak at kumalag sa sandalyas niya. Si Juan na nagwika, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyong buhay. God is preparing much beautiful than you expected. Kaya naman, sa mga panahon ng paghihintay, while you are on your season of Advent, season of waiting, ihanda mo ang iyong puso. Palalimin mo ang pananampalatayang hanggang sumapit ang katuparan ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pangako na patuloy niyong tinutupad sa aming buhay. Ihanda po ninyo ang aming mga puso at buhay upang pagdating ng katuparan ng aming mga panalangin, mayakap namin ito ng may kapakumbabaan at tuwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.